Aagawin kayo ng mundo, huwag kayong papayag. Ha? Pagkatas pa lang ng youth camp na to eh. Aagawin kayo ng mundo, pipilitin kayo agawin ng mundo, huwag kayong tatalikod kay Jesus. Ha? Sabihin niyo sa mundo, hindi, ililigtas ako ni Jesus. Fired up? Very good. Sino dito nagpipray kay Lord? Lord, bigyan mo ako ng faith. Palakpakan. Okay. Ayan. Mas madaling papalakpakin ang Pinoy kaysa pataasin ng kamay. Tama? Kasi siguro sa school, napipressure tayo pag nagtaas ka ng kamay, di ba? Kailangan pag nagtaas ka ng kamay, alam mo yung sagot. Kaya pag wala namang tanong, na okay, pag hindi ka sigurado, so ayaw mo taas ng kamay, di ba? Sino nagbabasa ng Bible araw-araw? Taas kamay. Yan. Di ba? Baba. Gabi-gabi. Yan. At least once a week. Magbasa kayo araw-araw. Ang goal ko, 10 chapters a day. Masarap magbasa ng Bible, sobra. Kasi nakakasaya yun. Sa umpisa lang mahirap yan, pero pag nababarang mo yan, sino dito tamad maglaba? Ayaw niya naglalaba. Pero pag nakalublob na kayo, ang hirap tumigil. Di ba? Pati ng kapitbahay gusto yung labhan. Di ba? Ang hirap mag-umpisa, pero pag nandun ka na sa gitna, ang sarap na ituloy. Ganun yung Bible, basta gawin mo lang. Sabi mo sa katabi mo, basta gawin mo lang. Okay, good. O, tinan nyo, sulit yan. Ano yung sulit yan? Okay? So, kung mahilig kayo sa mga epic, sino dito marunong mag-Dota? Pero palakpakan, lahat na marunong mag-Dota. Okay, wala nagdo-Dota. ML. Ay, mga player to. Nag-MPL ba kayo? Mga palakpak. Pag tinitingnan ko yung mga karakter sa ML, no, kinukompare ko sa ministry, tank. Merong tank. Yung tank, ang trabaho niya, siya yung tatanggap ng sakit. Yun ang trabaho ng tank. Kahit hindi siya masakit, dapat kaya yung tanggapin yung sakit. Kaya walang kwenta yung tank na nagsusulo. Tama? Kasi kailangan lagi ka nasa harapan. Lahat ng pangbabash, ikaw tumatanggap. Di ba? Ganun yung trabaho ng tank. Okay? So, siya yung tanggap ng sakit. Merong kailangan masakit, mga MM. Di ba? Kaya MM tawag dun eh. Masakit na masakit. Okay? Tapos may nagka-crowd control. Pag sa ministry, ganyan eh. Fivefold ministry. Yung sinabi ni Paul, may pastor, may prophet, may apostle, may teacher, may evangelist. 5. Iba-iba yan ng lakas. Iba-iba ng lakas. Yung prophet, siya yung binibigyan ni Lord ng pang-future. Kung ano mangyayari. Totoo yan, nangyayari pa rin yan hanggang ngayon. Hindi sila marami. Pero yung mga totoong prophet, grabe. Okay? Merong binibigyan ni Lord para makita yung future. Yung mga teachers, sila yung pinaka-nakakaintindi ng past. Yung evangelist, yun yung kumukuha ng tao sa labas, ini-invite kayo para dalhin kayo dito sa loob. Okay? Yan ang trabaho ng evangelist. Yung trabaho ng apostle, sila yung taga-umpisa ng church. Trabaho ng pastor, mag-alaga ng mga nasa loob ng church. Okay, no? Parang ML, di ba? Iba-iba sila ng lakas. Kompleto. Galing na Diyos, ang talino. Kung meron kang kasama dito na nakita mo na siyang nasaktan, bibilang ko ng 3, palakpakan nyo. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Yan. Maugali nyo. Yung iba, sabi nila, tingnan yung katabi na, gano'n lang. Nahihiya, no? Alam niya, nasaktan yung katabi niya, gano'n lang yung ang tawag doon, mabuting kaibigan. Yan. Kasi ayaw niyang masaktan yung kaibigan niya. Pero itong dalawa na to, yan, nagharapan talaga eh, parang si Taguro tsaka si Eugene. Ginamitan ng 100%, nakita ko eh. Ang tawag sa ganyang kaibigan, tunay na kaibigan tawag dyan. Tunay. Hindi ko sinasabing hindi tunay yung mabuti, pero kasi yung mabuti, nahihiya pa siya no? So, yung tunay na kaibigan, yan yung pag pumasok sa bahay nyo, diretso sa rep. Diretso sa rep, nagre-reklamo pa. Ano ba to? Puro ice tubig? Kasi parang kapatid mo na. Yan yung mga kaibigan mo na pwede kang matulog sa kanila nang hindi mo pinapasabi. No? Matutulog ako sa inyo, may problema, okay lang.
Ngayon, nasan ka? Nasan dito sa baba, baka sa may pinto. Ganyan. Yan yung mga talagang tunay ng mga hardcore yung friendship. Okay? Bakit? Kasi pag-uusapan natin ngayon tungkol sa isang grupo ng mga friends na dumaan sa matinding pinagdaanan. Kaya tinatanong ko sa inyo. Kasi January pa lang, gusto ko na sabihin to sa inyo. Tapos mga bata pa kayo, gusto ko na ito sabihin sa inyo. Lalo yung mga bago pa lang sa church, gusto ko na ito sabihin sa inyo para umpisaan nyo ng solid kayo, tumigas. Kumbaga kung kayo, sumakit kayo, kung tank kayo, kumunat kayo. Okay? Bago kayo lumabas doon. Okay? Okay? Kasi ang pangit kasama ng tank na hindi makunat. Di ba? Farm ng farm. Tank nagsa-farm. Ang ginagawa mo dyan! Okay? Kayo Okay, laro Okay. Daniel. Kilala niyo si Daniel? Kilala niyo? Okay. Kumusta niyo kapag nakita kayo? Okay. Daniel chapter 3. Kilala niyo si Shadrach, Meshach, Abednego? Narinig niyo na yung story? Sino nakarinig na? Magpalakpakan. Daniel chapter 3 verse 16 to 18. Okay? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, yung nagtayo ng hanging gardens of Babylon. Okay? So kitang-kita nyo dito, hindi invento tong Bible. Kung mag-iimbento ka ng isang storya, ba't ka naman gagamit ng isang sobrang prominent na figure na pwede mong i-trace sa labas ng Bible? Okay? Si King Nebuchadnezzar, superpower ito. This was the biggest and the strongest empire during this time. Okay? We do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, saan daw sila ito throw? Blazing furnace, sa Tagalog, naglalagablab na pugon. Iahagis itong tatlo nung hari, galit na galit sa kanila, iahagis sila sa pugon. Okay? If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty's hand. Kita nyo kontra sila sa hari pero magalang pa rin. Tawag nila sa hari, your majesty pa rin. Okay? Dapat ganun. Dapat matuto kayong makipag-usap kahit iba yung pinapaniwalaan ninyo o yung sinasabi ninyo, dapat may paggalang pa rin. Naintindihan nyo? Lalo kung mas matanda sa inyo kausap ninyo, lalo kung mga magulang ninyo. Eto, hari yung kausap nila. Etong hari na to sumakop sa bansa nila. Tapos, kinuha ng hari na to yung pinakamatatalino, pinakamagagaling ng mga citizens, dinala sa kanyang bansa, tapos pinapalitan niya ng pangalan, pinapapalitan niya ng kultura, tapos para maging mga lingkod niya. Okay? Si Daniel ay naging senior advisor ni King Nebuchadnezzar. Si Daniel ang pinaka-senior dito sa apat na magkakasama. Itong tatlong to, magkakaedad to. Mga young people pa to. But! Sabihin niyo, but. Ano yung salitang but? Ano Tagalog ng but? Pero. Yung salitang pero, sobrang lakas ng salitang pero. Kaya niyang i-negate yung una mong sinabi. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, alam mo maganda ka kaso walang laman yun. Anong tatandaan mo pag uwi mo? Yung maganda ka o yung... Di ba? Pag sinabi sa'yo, nag-apply ka ng trabaho, pag sinabi sa'yo, alam mo, okay sana itong resume mo kasi hindi itong kailangan namin. Ano ibig niya sabihin? Hindi ka namin kailangan. Tama? Alam mo, sama na ugali mo, pero mahal na mahal kita eh. Anong matatandaan mo doon? Yung masama ugali mo o yung mahal ka? Yung mahal ka. Eh pag sinabi siya, alam mo, mahal kita, pero ang sama na ugali mo. Ano mas matatandaan mo? Tignan niyo to. Mahirap kami, pero may pangarap ako. Palaban, di ba? Eto, may pangarap ako, pero mahirap kami. Pasukot na. Ilagay niyo yung salitang pero sa tamang lugar. Put your butt in the right place. Anong iniisip mong butt? Yung butt, B-U-T. Ilagay niyo yung pero niyo sa tamang lugar. Kung ano man yung mahirap, kung ano man yung nagbibigay sa inyo ng doubts, yun ang lagay niyo sa unahan. Okay? Yung nagbibigay sa inyo ng pag-asa, yun ang ilagay niyo sa huli. Intindihan niyo? Okay. Hindi ako perfect, pero love ako ni Lord. Diba? Kung kuha niyo, mahirap yung ministry, pero sulit ito. Kuha niyo? Okay. Masama ugali ko ngayon, pero kaya akong baguhin ni Lord. Amen? Yeah. Ito na, sabi nila, pero! Kung may mga Bibles, digital Bibles kayo, markahan nyo ito. Okay? Daniel chapter 3, verse 16 to 18.
Sabi ng tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hands. But, itong tatlong to ibang klase ko, tinan niyo ang sasabihin nila. But, even if He, meaning God, even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Kasi ang storya niyan, si King Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng higanting image ng sarili niya kasi siya nga yung pinaka-superpower sa buong mundo. Tinalo ng Babylon yung Jerusalem. Mababasa niyo yung story niyan, yung background sa Book of Jeremiah. Yung Book of Jeremiah, manipis lang yan sa Bible. Pero yung book na yan, 40 years yun, yung panahon na yun. 40 years. Kaya pag binasa mo yun, parang kang nagpunta dun sa 40 years. Okay? Pinanood mo sila, tinignan mo ano nangyari sa 40 years. Ang lungkot. Bakit? Ako kasi favorite, history. Mahilig ako sa history talaga. Okay? It gives you a sense of gratitude, tapos sense of origin, point of reference, yung history. Tayo mga Pilipino, sakit natin, ang bilis natin makalimot. Tama? Kaya pag meron kang basher o nag-viral ka, kalma ka lang, huwag ka magsalita. After 2 weeks, makakalimutan ka ng tao. Tama? Kahit na yung mga sobrang importante, ang bilis natin makalimutan eh. 2 weeks lang, may bagong viral na. 1 week, may bagong viral. Tapos na, hindi na alam ng Pinoy yun. Tama? Ang bilis lang. Sakit natin yun. Hindi naman sa hindi maganda, pero sa ibang bagay, ang hirap. Halimbawa, sa lahat ng sinakop ng Japan, tayo unang nakipagbati. Hanggang ngayon, yung mga Koreano, hanggat maaari, ayaw pa nilang kapartner yung Japanese eh. Dahil sa history nila. Kasi pakiramdam nila, nababastos nila yung mga lolo't lola nila kung makikipagtropa sila sa mga Hapon kasi sinalbahin ng mga Hapon yung lolo't lola nila. Tayo, hindi. Buhay pa yung mga lolo't lola natin, close na tayo sa mga Hapon. Maganda yun, mabilis tayong patawad, pero mahirap yun, mabilis tayong makalimot. Pag mabilis ka makalimot, hindi mo natatandaan, hindi ka natututo. Kaya paulit-ulit yung problema. Intindihan nyo? Kasi pag paulit-ulit yung ginagawa mo, paulit-ulit yung resulta. Hindi pwedeng paulit-ulit lang yung ginagawa mo, mag-expect ka ng bagong resulta. Tawag doon, kabaliwan. Okay? Gusto mong pumayat, pero yung kain mo hindi mo binabawasan, hindi ka papayat. Gusto mong lumaki, pero yung kain mo hindi mo dinadagdagan, hindi ka lalaki. Napuntahan ko na yung lahat mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Na-experience ko na lahat. Okay? Ngayon, malaki pa ako, pero malakas ako. Kaya kong mag-push up ng Sa isang araw, kaya kong bumuo ng 300. 50 isang set. Sandali. So, 150 sa umaga, 150 sa gabi. Kaya ko yun. Okay, so malakas ako. Ba't ko kinikwento sa inyo? Sabi ko sa inyo, ang lungkot. Kasi pag binasa nyo yung Jeremiah, ganito. Magsisi na kayo, magbago na kayo. Sabi ng Lord, magbago kayo kasi pag hindi, darating yung Babylon, sasakupin kayo. Durugin ng Israel, darating yung Babylon, naku, grabe ang mangyayari kasi kayo, sumusuway kayo kay Lord, sumasamba kayo sa ibang Diyos. Alam niyo sa Bible, kaya galit na galit ang Diyos pag sumasamba sila sa ibang Diyos. Tanong niyo bakit? Kasi ang turing ng Diyos sa Israel, asawa. Okay? Tapos sa Hosea, ang sabi niya, asawa kita kung kani-kanino ka nakikipagsiping. Yung sexual intimacy. Okay? Alam niyo na doon, yung mga bata. Okay? Sexual intimacy. Kani-kanino ka na pumapatol. You promiscuous woman. Ibig sabihin, marami ka sexual partners. Promiscuous, tawag sa Israel. Ako ang Diyos mo kung kani-kanino ka sumasamba. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung sexual intimacy sa mata ng Diyos, pagsamba yun. Naintindihan niyo ba? Sabi niya, ako ang asawa, sabi sa Israel, ako ang asawa mo kung kani-kanino ka pumapatol, sumisiping. Ako ang Diyos mo kung kani-kanino ka sumasamba. Nakuha niyo? Kaya tinan niyo ang kultura ngayon. Grabe atakihin yung sexuality. Ang pornography, ang talagang, bakit? Pinanggigigilan ni Satanas yan kasi banal sa mata ng Diyos ito. Kaya ang marriage, pinipilit na kahit sino, kahit anong edad, kahit sino, kahit kabayo, pwede mong pakasalan, yun ang pinaglalaban nila. Anong gusto mo, kung saan ka masaya. Kung saan ka daw masaya, basta't walang masasaktan, hindi yan totoo. Hindi totoo na kung pipilitin mong habulin kung saan ka masaya, wala kang masasaktan. Walang ganun. Mapasa tama, mapasa mali, lagi kang may masasaktan. Nakapunta na kayo ng kasal? Sino na nakapunta kasal? Palakpakan. Narinig nyo na yung nagkasal? Anong sinasabi na nagkasal? Meron bang tututol sa
Kasal na ito. Tanong, sa tingin nyo, meron wala? Tingin nyo, meron wala? Isipin nyo ito mabuti ha, sundan nyo ako ha, suot ninyo yung mga pangmatalino yung sombrero. Okay, tinan nyo, yung thinking caps ninyo. Walang kinasal sa mundo na walang tutol. Pag kinasal ka, tapos walang tutol kahit isa, ibig sabihin nun, walang ibang nagkagusto sa'yo. Naiintindihan nyo? Pag kinasal ka, habang kinakasal ka doon, sa isang parte ng mundo may taong malungkot. Yung kung may tututol, dapat lahat ng tutol wala dito. Ba't doon pa pupuntahin din yung tutol? Sinasaktan nyo lang. Parang yung sa commercial ng Jollibee dati, yung best friend niya, love na love siya, tapos yun yung ginawang best man. Napaka-sama ng ugali ng babae. Alam niyang mahal na mahal siya ng lalaki, ginawa niyang best man. Ba't tayo niya kayo mga babae? Gusto niyo kami nakikita ng sasaktan. Pero mo yung mahal na mahal mo, pinapanood mo, kinakasal. Ayun na, wala na siya. Kinuha ng iba. Ako ang gumawa ng thesis niyan. Ako ang naghahatid niya, nagsusundo, libre pagkain, libre pamasahe. Nakakilala ng mas matangkad tsaka mas pugi. Ayun, wala na. At least best man ako. Mag-uwi na lang ako ng Shanghai. Kung gusto mong pag nilakaran mo yung pinapalakaran sa'yo ni Lord, hindi pwedeng walang masasaktan. Meron. Sino nag-aaral dito? Magpalakpakan, nag-aaral kayo. Okay. Sino dito nag-first honor na o nag-top 1? Magpalakpakan. Okay. Tayo ka. Tutututo mo ko. Ayan, yan. Top 1. Okay. Sa buong classroom, may sasabihin ako sa'yo ha. May isang taong masama loob sa'yo. Sino yun? Yung top? Kasi kung wala ka, sino yung top 1? Habang nag-aaral ka ba? Tapos sinabi nila, running for valedictorian ka, running for cum laude, running for top 1. Iisipin mo ba? Kawawa naman yung top 2. Baka siya masaktan. Ang sabi nila sa akin, basta walang masasaktan, gawin mo. May masasaktan. Hindi na lang ako mag-aaral. Sino na dito nag-apply ng trabaho? Magpalakpakan. Apply kayo ng trabaho. Natanggap na kayo? Na-experience na natanggap. May kasabay ba kayo nag-apply? Ano sa tingin nyo masaya yun? Yung kasabay nyo nag-apply, nag-plan sa'yo ng buhok, nag-corporate attire, nag-heels, may brown envelope, may curriculum vitae. Diba? Tapos darating kayo doon, tapos nakita niya, mas maganda ka, mas magaling ka magsalita, mas ano ka. Tapos, paglabas mo, sabi sa'yo, kumusta? Eto, tatawa, eto, tapos siya, paglabas, ano ka? Ang sabi sa akin, don't call us, we'll call you. Hindi ka na mag-a-apply kasi may masasaktan? Ha? Mag-a-apply ka ng trabaho, ba't ganyan ka, naka-shorts ka lang, nakasuot ka pa ng Rambo? Ba't hindi ka nakaayos? Anong tsura mo niyang kagigising mo lang, mag-a-apply ng trabaho? Ba't ganyan itsura mo? Siyempre, parang walang masaktan. Para sigurado hindi ako tangkap. Para wala akong masagasaan. Tama na lang yung ginagawa mo, may nasasaktan pa rin eh. Lalo na kung mali, may masasaktan. Hindi pwedeng wala. Unlivable yan. Pinagloloko kayo ng mga nagsasabi niya, basta walang masasaktan. Hindi yan totoo. Yung iniisip mo pa nga lang, gagawin ko ba ito walang masasaktan? Kaya mo iniisip kasi alam mo may masasaktan eh. Naghahanap ka ng nakakampi. Tama? Ngayon, tinan niyo ko dito, hindi lang yan tungkol sa isang grupo ng tao, isang morality choice, tungkol yan sa lahat yung ginagawa natin, no? Kasi gumagawa tayo ng choices eh. Pag pinili mo yung isa, hindi pwedeng sabay-sabay mong pipiliin lahat, meron kang hindi pipiliin. Bumili ka ng Colgate, hindi mo pwedeng bilhin yung close up. Alam ka naman sabay mong pinitututbrush yun. Yung pwede, close up sa kabila. Bakit? Para walang magtampo. Lahat sila, pati happy. Hindi pwede. Pili ka ng isa, yun ang judgment call mo. Pili ka ng isa, hindi mo pwede piliin lahat. Boys, pag nag-I love you kayo sa isang babae, ibig sabihin, sinasabi niyo sa ibang babae, hindi ko kayo pwede mahalin kasi may minala ng isa. Hindi lang importante yung sinabi ninyo, importante yung hindi nyo sinabi nung sinabi yung sinabi nyo. Kasi pag meron kang sinasabi, meron kang ibig sabihin na hindi mo sinabi. Intindihan nyo? Nangangako ka, ito, nagpakasal ako. Pag sinabi mo, nagpakasal ako, I do, pag sinabi ko sa misis ko, I do, ibig sabihin, sa lahat ng possibilities sa ibang babae, sinasabi ko, I don't.
Pogi ko, grabe. Pero yun ang ibig sabihin nun. Kaya ito hindi ko ito hinubad. Pag matutulog lang, pero pag gising, minsan nga kahit tulog, di ko tinatanggal eh. Kasi isipin mo, pag, grabe, may pumatang sa akin. Nagkamali. Sabi nitong tatlo, okay, itong tatlo, ganito nangyari. Pinapagawa sila. Ang anong pinapagawa si Nebuchadnezzar ng higanteng statwa para sa sarili niya. Okay? Dali, ituloy ko kay Jeremiah. Sabi ko masakit. Bakit? Kasi pag nagbibilang siya ng taon, dun sa authorship niya, sa libro niya, Book of Jeremiah, ang laging reference niya yung hari nila. Tapos ito nangyari, hindi nakinig sa prophecy niya na binigay sa kanya ni Lord yung mga tao. Kasi may mga good vibes prophets doon. Sinasabi, hindi, huwag kayo maniwala, kahit dumating yung Babylon, kaya nating labanan yan. Sabi ni Lord, hindi. Kung hindi kayo magbabalik loob sa akin, tatalunin kayo ng Babylon. Eh yun nga nangyari. Hindi sila nagbalik loob sa Lord, dumating yung Babylon, durog yung Jerusalem, as in durog talaga. Nakakarimarin. Kasi ganun ang gera dati. Pag nagbasa kayo ng Bible, nakakita kayo ng mga ganyan detalye, hindi ibig sabihin, hindi naman nalang Bible. Kasi kwento ng Diyos yan eh. Ang Diyos ang nagkukwento ng human history. Kaya nga history is story. History. Okay. Pag may nakita kayong mga ganyan, nagpatayan, no? Hindi yan pinapagawa sa inyo, kinikwento lang. Makita niyo si Judas nag-big-take, hindi kayo inuutusan na kayain si Judas. Sinabi lang sa inyo kung anong nangyari, pag lumayo ka sa Diyos. Naintindihan niyo? Okay, kasi sa Bible mayroong dalawang content. Descriptive, tsaka prescriptive. Prescribe, pinapagawa sa iyo. Describe, sinasabi lang na nangyari. Naintindihan niyo? Okay. Tapos, eto na. Hindi sumunod yung mga tao sa Jeremiah. Dire-diretso siya ng pag-warning sa mga tao. Grabe yung mga tao, ginagawa sa kanya. Binugulpi siya, hinuhulog siya sa balon. Kasi ayaw yung sinasabi niya eh. Sabi niya, pag di kayo sumunod sa Lord, ito talaga mangyayari. Alam ninyo, yung pagmamahal ng Diyos, para yung payong. Sobrang laking payong. Sa labas ng payong, anong meron? Ulan. Okay? Hindi kailangan magalit sa iyo ng payong para ka mabasa pag lumabas ka sa payong. Naiintindihan niyo ba? Hindi mo pwede sisingin sa payong, ba't ako nabasa kung lumabas ka? Nasabi ng Diyos, sa labas ko, walang pag-asa, walang purpose sa labas ko. Tapos lumabas ka. Naiintindihan niyo ba? Okay, yan ang nangyari sa Jerusalem. Tapos, yung mga young people na matatalino, matitikuno, yung matalino yung Babylon, huwag niyo itong patayin, pwede ito gamitin, sayang. In exile, yun sila Daniel, sila Shadrach, sila Meshach, sila Abednego. Nakikita niyo na pong storya. Okay. Tapos yung hari, sa pinakamakapangyarihan sa buong mundo, nagpatayo ng malaking statwa, as in malaki, takas itong building na to. Okay? Ganun malaki. Baka nga mas malaki pa eh. Kulay, ginto yung statwa. Tapos, pag may signal na ng music, mag-worship lahat ng tao doon sa image ni Nebuchadnezzar. Yung tatlo, matibay, hindi. Lumuhod lahat ng tao. Music ang signal ha. Sabi niya music. Ulit, sabi niya music. Kaya mag-iingat kayo sa music na kinukonsume ninyo. Ulitin ko ha, mga kabataan, mag-iingat kayo sa music na kinukonsume ninyo. Kasi may purpose ang music. Sabihin niyo muse. Alam niyo ibig sabihin ng muse? Hindi yung muse sa classroom ha. Okay? Diba? Muse tsaka escort. Hindi yun. Okay? Ang ibig sabihin ng muse, to think. Kaya pag gusto mong tumigil mag-isip, ayaw mong isipin yung mga problema mo, ang gagawin mo, mag-a-amuse ka. Ano tawag sa Disneyland? Amusement park. Ibig sabihin, pagpunta mo doon, kakalimutan mo yung mga concern mo sa buhay. Hindi ka mag-iisip. Maglilibang ka. Yun ang kaya gawin ng tao, maglibang. Okay? Tapos pagbalik mo sa bahay mo, maiisip mo na naman lahat. Muse, musings, muse, isip, musings, mga iniisip, music. Yung music, mga thoughts yan na sinulat, nung nag-muse, tapos kinukonsume mo. Pag hindi ka nag-iisip kung anong nilalagay mo sa utak mo, kahit hindi mo pa yan naiintindihan, pupunta yan sa back-end ng brain mo, sa iyong subconscious, maapektuhan ka ng gusto. Versace on the floor. Ang gandang pakinggan. Ang ganda ng music, ang galing ng Bruno Mars. Nasa SM Hypermart ako, may kumakantang babae, sales lady. Kasi doon sa mga TV, di ba? Kakaraoke siya.
Yung mga lalaki dumadaan nakatingin sa kanya. Ganda pa naman ni ate. Feel na feel niya yung kanta. Let's just kiss to make it, baby. Versace on the floor. Take it out for me, for me, for me. Inisip ko, naintindihan ba ni ate yung sinasabi niya? Kung Tagalog yan, kahit tula, hindi mo itutula eh. Let's just kiss till we're naked. Sige, Tagalogin niyo. Maghalikan na lang tayo at walang tayong damit. Take it off for me, for me, for me, for me. Hubarin mo na para sa akin. Versace on the floor. Yung damit mong Versace, nasa sahig na. Yun yung Versace on the floor. Pwede yun kung magkasawa kayo. Pero siguro, matinong babae ka, kinakanta mo, nanonood yung mga lalaki. Sige nga, sasabi mo sa Tagalog. Masasabi mo ba yan sa Tagalog? Nang nakatingin yung mga lalaki sa'yo? Maghalikan na lang tayo, wala tayo sa floor. Yeah, baby. Yung bestida ko, nasa sahig na, wala akong damit. Yeah. Woo! Kaya lang, hindi mo halata kasi nasa music. Pero sa kwentuhan, hindi mo sasabihin yan. Sasabihin mo ba yun sa crush mo? Alam mo, may sasabihin ako sa'yo, maghalikan na lang tayo, wala tayong damit. Masasampal ka. Pero kantahin mo sa kanya, tuwan-tuwa. Bakit? Pag nilagay sa art form, kaya niyang gumapang sa likod ng brain eh. Pag nilagay sa art form. Kaya mag-ingat kayo sa mga art form na kinukonsume ninyo. Ang purpose ng music, kaya ginawa ni Lord ng music, for worship. Tinan nyo ha, alam din ni Satan eh, pag tumunog yung music, sasamba sila. Kaya Nebuchadnezzar, music yung signal. Kaya di ba pag nag-praise worship tayo, gumagamit tayo ng music. Kasi kay Lord yung music. Okay? Makikinakaw lang si Satan. Tapos itong tatlo ayaw nila. Hindi kami luluhod dyan, hindi kami sasamba. Bakit? Kasi may Diyos kami. Tapos pinatawag sila, balik ka Diyos. Sige mo, lahat nakaluhod kayo, hindi. Saan meron yan? Sa classroom. Sa classroom meron yan. Sasabihin sa'yo ng teacher, galing ka sa unggoy, tapos kailangan pumayag ka para mataas grade mo. Ayun nga, magta-transfer ako, hindi ako galing sa unggoy. Kung gusto nyo kayo na lang. Kung galing sa unggoy yung tao, di dapat kung mag-graduate yung mga unggoy. Di ba? Graduate ka na, tao ka na. Yeah. Meron ako nakita tao, parang asong unggoy. Pero unggoy, nag-graduate tao. Ginawa ako ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ginawa ka ng Diyos. Hindi ka nagkataon. Pinag-isipan ka. Tinan niya siya, tinan niya, nasa yung kilay. Parehas lang sa'yo, di ba? Nandito rin sa taas. Ako wala akong kilay. Wala akong kilay, no? Lola ko kasi ganyan. Kaya alam na alam ko kung gaano ka-importante yung kilay. Alam niyo kung bakit nagkilay? Alam niyo kung bakit? Alam niyo bakit? Para pag malakas pawisan ng loob, pati dugo, pag nasugatan ka, pinakamalakas yung tumulo. Ang trabaho ng kilay, protektahan yung mata, dinadala niya sa gilid. Tinan niyo lahat ng kilay, nakalampas na konting-konti lang sa mata para dito tutulo yung pawis. Yun ang trabaho ng kilay. Kaya mga babae, huwag yung tanggalin. Yung iba tinatanggal, tapos dinudruwingan. Pinag-trip nyo sa buhay. Mga babae, hindi maintindihan. Binigyan ng Diyos na makapal na kilay, ahitin. Binigyan ng Diyos na manipis, drawingan. Ano ba talaga gusto nyo? Pag naghahanap yan ng love life, Lord, bigyan mo ako ng love life. Pag nasa edad na talaga, Lord, may edad na ako, bigyan mo ako ng love life. Pag binigyan ng love life, gusto ko mabait. Pag binigyan ng mabait, ba't mo iniwala yan? Masyado mabait yun. Gusto ko bad boy, nakakaano ng bad boy. Bad boy, bakit? So sabihin naman niya, tagal-tagal na, hindi ka pa rin nagbabago. Kung mahal mo ako, magbabago ka. Akala ko gusto mo bad boy, gusto mo baguhin. Binigyan ka ng good boy, prinensyon mo. Gulong ka usap. Tapos pag nagbago, syempre yung lalaki, pag mahal na mahal mo yung babae, pipilitin mo magbago. Pag nagbago, ano sasabihin ng babae? You're not the same man I used to love. Talagang iuupog mo, gulong mo sa pader talaga. Gulo yung usap talaga eh. Kaya ang utos ni Lord sa lalaki, mahalin yung babae, hindi unawain eh. Mahirap kayo maunawaan. Kailangan na mahalin kayo. Kasi kung iintindihin lang kayo, mababaliw kami. Sabi nila, hindi kami sasamba. Ito na, tinatawag na sila. Sabi ng hari, totoo ba yun? Totoo ba na kayong tatlo? Hindi kayo sumamba doon sa image ko? So, personal attack yun. Hindi nyo sasambahin. Kasi sa ancient Near East talaga, pag makapangyarihan yung hari, Diyos na turing niya sa sarili niya. So, kailangan sumamba kayo lahat. Pag hindi, patay kayo. Walang demokrasya nun. Walang boto-boto. Walang argument. Patay kung patay. Ito to. Ihagis yan dun sa leon. Ito, sunugin. Ganun lang. Simple dati buhay. Yung mga sa hari. Okay? Hari yun. Ito sabi ng tatlo.
King, Your Majesty, we do not need to defend ourselves. Di ba na binasa natin kanina? Hindi na po namin ipagtatanggol sarili namin sa inyong mahal na hari. Talagang ginawa po namin yan. Hindi po talaga kami lumuhod. Hindi po kami sasamba sa ibang Diyos. Sa Diyos lang namin. Ihagis ko kayo dyan sa apoy. Kahit po ihagis nyo kami sa apoy, natapang nitong tatlong to, ililigtas po kami ng Diyos namin. Palakpakan nyo nga si Lord, nagliligtas talaga. Eto matindi na binaon ko buong buhay ko, kaya matibay tuhod ko. Alam mo sabi nila? Kasi binasa natin kanina, ililigtas po kami ng Diyos namin. Pero, kahit hindi na kami iligtas dyan sa apoy, hindi pa rin kami sasamba sa inyo. Sasamba lang kami sa Diyos natin. Sabi natin kanina, ang theme natin, Fired Up Faith. Etong tatlo, ang tagal na nung mga huling miracle na ginawa ni Lord sa Israel. Tagal na. Tapos saan sila nanggaling? Sabi ko sa inyo, ano nangyari sa Book of Jeremiah? Natalo sila. Galing tong tatlo, tong matatapang na tatlong to, galing sila sa talo. Ulitin ko yung isa sa pinaka-powerful na story sa Bible. Kasi anong nangyari dyan? Nung hinagis, ginawa ni King Nebuchadnezzar, sa sobrang galit niya, in-order niya na painitin pa 7 times yung apoy. Tapos pinatali niya yung tatlo sa mga strong men ng Babylon, na lalaking tao niyan. Isipin mo, kaya nilang buhatin yung full-grown adult? Gaano kalakas itong mga bumuhat sa kanila para ihagis sila doon? Sa sobrang init, yung mga bumuhat sa kanila, malayo pa lang, ihagis pa lang sila, namatay na. Sa sobrang init. Yung mga naghagis namatay. Yung mga hinagis, andun, palakad-lakad dun. Naglakad sila sa... Isa to sa mga early appearances ni Jesus sa Old Testament kasi naging 4 yung nandun sa apoy. 3 yung hinagis, nasunog yung tali nila, pero yung damit nila hindi. Sila hindi nasunog, naglalakad sila dun. Napatayo sa sobrang gulat si King Nebuchadnezzar. Sabi niya, sandali, 3 yung hinagis na. Bakit 4? Ba't naglalakad lang sila dyan? Ba't 4 sila? Tapos sabi niya, yung isa parang anak ng mga Diyos. Kasi marami silang Diyos eh. Hindi niya naman kilala yung Diyos ng Israel eh. And one of them looks like a son of the gods. Si Jesus yun, sinamahan sila sa furnace. Pumunta na kayo dito. Pumunta. Tapos, pagpunta nila, hindi nga daw sila nagkamiusok. Sabi dito sa scriptures. Tapos, ito matindi. Dahil sa nangyari, ang sabi ni King Nebuchadnezzar, i-declare ko dahil sa ginawa ng Diyos ng Israel, ginawa ng Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, pinakita niya na siya yung tunay na Diyos, i-declare ko, lahat ng nasasakupan ng kaharian ng Babylonia, ng empire ng Babylon, lahat kayo sasamba sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego. Kasama yan sa dahilan, kaya hindi mabura-bura Israel, kaya hanggang ngayon may Israel pa rin. Nagkaroon na ng Hitler, kung sino-sino na, isipin nyo, mayroong bang bansa na gano'n na pinag-iinitan ng demonyo na gustong burahin lahat? Israel lang eh. Galit na galit ng demonyo sa Israel. Gusto talaga siyang burahin, hindi mabura-bura. Balik tayo dito ano kinalaman sa panahon natin? Itong tatlong to galing sa talo. Pag lumingon sila kung anong huling ginawa ng Diyos, ang layo ng lingon. Ang pinakamalapit na amazing na nangyari nung tinalo pa ni David si Goliath. Yun pa. Ang pinakamalapit na miracle talagang matindi, yung fall of Jericho pa, panahon pa ni Joshua. Tapos itong mga immediate na mga ancestors nila, puro pagsuway ang ginawa sa Diyos, kaya ganun ang nangyari sa kanila, talo sila. Tapos galing ka sa talo, ang tapang-tapang mo. Ililigtas kami ng Diyos namin! Sandali, hindi nga kayo niligtas nung nakaraan eh. Kaya kayo nandito eh. Di sana kung lagi kayo nililigtas, wala kayo dito. Kasi sana, talo kami. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Sinakop nga kayo ng Babylon kayo na ano pinagsasabi niyo ililigtas? Ililigtas kami ng Diyos namin! Pero kahit hindi, isipin niyo yun. Tanong niyo sa sarili niyo, ba't sinabi nila kahit hindi?
Alam niyo bakit? Paano kung hindi sila niligtas? Paano? Hindi naman kasi lahat ng nanindigan sa Diyos niligtas physically. Kilala niyo si Stephen, yung unang Christian martyr. Nanindigan siya sa Diyos, pinagbabato siya hanggang mamatay. Si Pablo, pinagutan ng ulo. Si Pedro, pinako. Lahat ng mga disciples, ng mga apostles si Jesus, martyr yun namatay. Isa lang hindi, si John the Beloved, yung sumulat ng Revelations. Pero itong mga to, hindi! Kahit na mamatay kami, ililigtas kami ng Diyos namin. Alam niyo kung bakit? Pinag-iisip ko ito, mahilig ako mag-isip tsaka mag-pray pag nagbabasa ako ng Bible. Tanong niyo bakit nila sinabi kahit hindi? Tanong niyo bakit? Yung gusto niyong malaman, yung tanong na gusto niyong malaman, kasi pag hindi ko sasabihin. Sabihin niyo, bakit po? Tinan niyo ko dito. Kasi, galing sila sa talo, nakita nila namatay yung hari nila. So, possible ba na sila mamatay rin? Oo, hindi. Oo. Mataas pa yung possibility na mamatay sila doon. Okay. Tapos sabi nila, hindi kami sasamba sa Diyos ninyo. Sasamba kami sa Diyos namin. Kasi alam nila, kaya nangyari yung mga nangyari doon kasi sumuway sa Diyos eh. Tama. Tapos, pag tinignan nila yung history, na kaya importante yung history. Pag tinignan nila yung history ng bansa nila, alam nila, totoo yung Diyos nila. Tama? Tama. Tapos may relasyon sila sa Diyos nila. Araw-araw nagdadasal yan. 3 beses. Okay? Ito sila Daniel, itong 3 to. Nung hindi nga ma-explain yung panaginip ng hari, pumunta si Daniel dito sa 3, sama-sama sila nag-pray para ibigay ng Diyos yung panaginip. Mga prayerful to, may personal silang relationship kay Lord. Tapos sabi nila, hindi kami kahit hindi kami ligtas. Kasi tingnan nyo, kung hindi nila yan sinabi na kahit hindi, tapos namatay sila, ano sasabihin ng hari? Ano sasabihin? Kita nyo, hindi talaga totoo yung Diyos ng Israel. Sabi nila, ililigtas sila. Hindi naman iligtas. Ha? Kaya kailangan sabihin nilang kahit hindi. Kasi para nga kung hindi mapahiya ang Diyos nila. Naiintindihan niyo ba? Sinabi nila, kahit hindi. Nag-pray kami, mananalo kami. Pero kahit hindi. Sabi ng iba, si Stephen Curry naglalagay pa ng Philippians 4:13 sa sapatos. Natalo naman. Ano ba yung Philippians 4:13? I can do all things. Tama? Yung talo ba kasama sa all? Ha? Kasama sa all? Anong hindi? E di dapat I can do all things except lose. E di sana kung hindi niya kailangang manalo, sana pagkatas niya matalo, na-depress siya. Na-depress ba siya? Hindi. Ibig sabihin, totoo yung verse. Naiintindihan niya ba sinasabi ko? Na kahit hindi niya nakuha yung gusto niya, hindi siya umaalis sa Diyos, masaya pa rin siya. Kasi naiintindihan niyo? Sabi ng 3, ililigtas kami ng Diyos namin, pero kahit hindi, isipin niyo itong 3 to. Mamamatay na lang, reputasyon pa ng Diyos iniisip. Kasi kung hindi nila sinabi yun, tapos namatay sila, mapapahiya ang Diyos. Tama? Mamamatay na lang, ang iniisip pa, baka mapahiya ang Diyos sa atin. Baka nagsisiguan, paano pag nasunod tayo? Hindi, mapapahiya si Lord. Kung ano? Sige, kahit hindi! Kahit hindi kami niligtas, hindi pa rin kami kasama. Ngayon, kung hindi sila niligtas, tapos sinabi nila kahit hindi, ano sasabihin ng hari? Grabe itong mga to. Ano ba meron sa Diyos ng Israel? Ba't ganun na lang sila? Naintindihan nyo? Naintindihan nyo ba? Kaya si Lord, talagang yung tenga niya at yung mata niya nandito eh. Kaya sinamahan niya. Grabe yung heart nitong 3. Sipin niyo kung namatay itong 3 to. Anong usapan? Ang usapan, hindi sila niligtas ng Diyos. Ang usapan, grabe itong 3 gayahin ninyo. Hanggang kamatayan, hindi tumalikod. Hindi nila pinahiya ang Diyos nila. Niligtas sila ng Diyos. Mas grabe. Grabe itong 3 to. Niligtas ng Diyos. Maintindihan niyo? Sa Matthew chapter 10, merong isang bulag, si Bartimaeus. Bartimaeus. Okay? Ibig sabihin ng Bartimaeus, anak ni Timaeus. Bartimaeus. Anak ni Timaeus.
Bulag siya. Dumaan si Jesus, nagsisisigaw siya. Panginoong Isus, anong ginamit? Mahabag ka po, maawa ka po sa akin. Tapos sabi ng mga disciples sa kanya, kumaingay! Dumadaan sa Jesus, nakakahiya. Sabi sa Bible, lalo siyang nagsisisigaw. Hindi siya tumigil. Okay? Sabi sa Mark chapter 4, nakasakay yung mga disciples sa bangka, pati si Jesus, tapos bumagyo. Binagyo sila, pinasok ng tubig yung bangka, lulubog na, tataob na yung bangka. Si Peter sumigaw kay Jesus, si Jesus natutulog. Sabi ni Peter, Lord, don't you care if we drown? Sa Tagalog, Panginoon, wala ka bang pakialam kung malunod tayo? Ibig sabihin, talagang mamamatay na sila para kausapin mo si Jesus sa ganung paraan. Di ba? Sasabihan mo si Jesus, Lord, wala ka bang pakialam, mamamatay na tayo! Tataob na yung bangka. Sabi sa Bible, bumangon si Jesus, sinaway yung bagyo, kuminto yung bagyo. Sino kasama nila sa bangka? Sino? Ulit, sino kasama nila sa bangka? Ano nangyari? Ano nangyari sa dagat? Ano nangyari? Bumagyo. Bumagyo. Okay? Nung bumabagyo, sino kasama nila sa bangka? Si Jesus. Okay. Hinampas ng alon yung bangka, sino kasama nila? Pinasok ng tubig yung bangka, sino kasama nila? Tataob na yung bangka, sino kasama nila? Akala nung iba, pag kasama mo si Jesus, hindi ka mababasa. Akala nung iba, pag kasama mo si Jesus, hindi ka pwedeng hampasin ng alon. Akala ng iba, hindi ka mababasa. Hindi ka tataob. Ulit. Ulit. Ha? Okay? Akala nung iba, pag kasama mo si Jesus, hindi ka mababasa. Akala ng iba, pag kasama mo si Jesus, hindi ka magkakaproblema. Kaya yung iba nagtatampo sa Diyos, konti problema, nagtatampo sa Diyos, ayaw na mag-church. Kung kailan ako nag-born again, kung kailan ako maging Christian, kung kailan ako nagbabasa ng Bible, at kung kailan ako nagdadasal. Sa ako nagka-problema. Ano ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, tingnan nyo, walang, sundan nyo ako, walang sulit na madali. Lahat ng sulit mahirap. Lahat. Okay? Mahirap ba sumunod sa Lord? Hindi ito madali. Madali magpatokso. Tama? Madali magbisyo. Lahat yung pinagmamalakan ng mundo, sobrang dali gawin yan. Hindi ko nai-impress sa mundo, tatlong shota mo, dali-dali gawin yan. Ang mahirap yung isa lang. Kung kahit ang dami mong nakikita, isa lang. Yun ang mahirap. Yun ang pangmatapang. 3, 4, pangduwag yan. Nakala nyo, galing nyo. Dali-dali gawin yan. Pero yung sumunod sa Lord, hindi yan madali. Pero tingnan nyo ako dito. Tingnan nyo dito. Sulit. Sobrang sulit. Sobrang sulit. Meron akong childhood pastor, addict siya dati. Pangalan niya Pastor Edwin Ramos. Addict talaga. Sabi niya, hindi pa siya Christian, wala siyang problema. Ang galing mag-gitara nito, rockista. Sabi niya, nang hindi pa ako Christian, wala akong problema. Hindi pa ako born again, wala akong problema. Ngayon born again na ako, dumami problema. Dati ang problema ko, isang plastic bag lang. Marami pa kayong problema. Dati ang problema ko, isang plastic bag lang. Pero gusto ko na mamatay. Hindi ako makatayo sa sobrang bigat ng isang plastic bag na problema ko. Nung nakilala ko si Jesus, dumami yung problema ko. Naging isang sako. Tanong niyo bakit? Kasi may malasakit na ako eh. Pag nagmamalasakit ka, marami kang iniisip. Pag marami kang iniisip, marami kang problema. Kasi dati, kahit wala namang kainin sa bahay, wala naman akong pakailan. Kasi gusto ko lang mahay. Ang nag-iisa ko lang problema, paano ako mahay? Kung hindi ko pinaproblema kung matutulungan ko yung magulang ko, hindi ko pinaproblema kung ano magiging kinabukasan ng magiging pamilya ko, hindi ko yung pinaproblema. So wala akong problema. Eh ngayon, pag dumating yung bill ng kuryente, pinaproblema ko yan. Kasi gusto kong tulungan ng magulang ko, yung pagkain, pinaproblema ko. Kinabukasan, nagpaplano na ako para sa mga, di ang dami ko ng problema. Tama? Pero ang nakakapagtaka daw, nung dumami yung problema niya, dati isang plastic bag, gusto niya na mamatay, hindi daw siya makatayo. Sa sobrang bigat. Nung naging isang sako na yung problema niya, ang gaan daw. Ang gaan. Sabi niya, ba't ganun, Lord? Sabi daw ni Lord sa kanya, siyempre, hindi ko may bitbit.
Marami kang problema, pero may nagdadala sa'yo. Actually, kahit bitbitin mo yung problema mo, may nagbibitbit sa'yo si Lord. Kaya ang gaan. Ang tabihan niya. Hindi ko kayo gustong palumutin, hindi ko gusto sabihin na yung mga hinihingi niyo sa Lord, hindi bibigay, hindi ganun. Ang sinasabi ko, hindi ito tungkol sa inyo. Ulitin. Hindi ito tungkol sa akin. Gusto niyo ko i-follow? Good. Ayaw niyo? Okay lang. Matatandaan niyo ako? Good. Makalimutan niyo ako? Okay lang. Hindi ito tungkol sa akin. Pag namatay ako, siguro 2 linggo lang ako pag-uusapan ng tao, tapos na, mag-move on sila ng mga buhay nila, nakikita niyo ako sa YouTube. Okay lang. Pero hindi ito tungkol sa akin. Tungkol to kay Jesus. Naintindihan niya? Tungkol to kay Jesus. Kaya sinabi ko na sa inyo. Pagkatapos yun ito, pag inintindi nyo itong sinabi ko, lahat madali na. Lahat. May hiningi kayo sa Lord, hindi ibigay. Alam niyo pagmamahal yun. Kaya hindi binigay. Intindihan nyo? Madali na. May pinapagawasan niyo si Lord? Dali na. Madali na yung lahat. Madaling sumunod sa Lord. No? Kahit na hindi siya madali, sa inyo nadadalian kayo. Tapos alam niyo, sulit ito. Sulit ito. Kung ano pinapagawa sa inyo, gawin ninyo. Hindi niyo alam kung anong kaya gawin ni Lord dyan. Kasi hindi yan sa inyo sa Lord yan. Hindi ka sa'yo, kay Lord ka. Okay? Okay? So, I'll see you at the top. May mga bagay na gagawin si Lord sa inyo. Sana magkita tayo in the near future. Sabihin niyo sa akin, Kuya Luther, nandun ka sa kanan namin. Grabe, ito na ako ngayon. Diba? Okay? So, sulit ito. Sulit ito. Ha? So, hanapin niyo kay Lord yung desire ninyo pa rin. Aagawin kayo ng mundo, huwag kayong papayag. Ha? Pagkatas pa lang ng youth camp na to eh. Aagawin kayo ng mundo, pipilitin kayo agawin ng mundo, huwag kayong tatalikod kay Jesus. Ha? Sabihin niyo sa mundo, hindi, iniligtas ako ni Jesus.